sa salita mo akitin ang puso ko at loobin nang ikaw ay aking sundin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo'y hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Nagpapahiwatig po ng pagbabago ang mga pagbasa natin ngayon. Kung nasusundan po ninyo, sinabihan si Elias kahapon ng Panginoon sa unang pagbasa na bumalik sa ilang patungong Damasco. At pagdating niya ay inanoint ang mga magiging hari, pati na ang kanyang magiging successor. Ito nga po ang ginawa niya sa pamamagitan ng pagsasaklob ng kanyang balabal kay Eliseyong hahalili sa kanya. Sa madaling sabi, sumunod po siya sa ipinag-utos sa kanya. Pagsunod bilang tugon ng puso at kalooban, ang nagtuloy-tuloy na tema hanggang awit bago ang Ebanghelyo. At sa Ebanghelyo po mismo. Ang kinanta po kanina ng kantor natin na si Kevin, Alleluia, Alleluia, sa salita mo, akitin ang puso ko at loobin nang ikaw ay aking sundin. Ang paanyaya naman ng mahal na pong Jesus Nazareno, huwag nang sumumpa kung tutupad sa utos. Umuo lang kung oo at humindi kung hindi. Ganun lang. Buhat na raw sa masama, anumang sumpang idaragdag dito. Kaya po nang nasabi natin noong May 24, Friday din. Ngayon naman ay extension ng Friday. Ibig sabihin, to say what we mean and to mean what we say. Ang mahirap kasi ay pag ang gusto pala sanang sabihin ay hindi, pero oo ng oo. Lalo na pag pleaser ka. Hindi ka makasagot ng hindi. Kasi nga, wala kang boundaries. Hindi malinaw sa iyo ang gusto at ayaw mo. At kahit ayaw mo, hindi mo masabing ayaw mo dahil sa takot na makasakit ng damdamin ng iba at ng sarili mo. Baka kasi ayawan ka rin
at masaktan ka pa. Kaya sige lang. At pag hindi mo natupad ang sinagutan mong oo, kasi nga ayaw mo naman talaga, nasisira tuloy ang kredibilidad mo. Wala kang isang salita kasi. Depende kung sinong kaharap. Nauubos tuloy ang nagtitiwala sa iyo. Mahalaga po, minamahal kong mga kapatid, ang kakayanang magsabi ng oo, kung oo, at hindi, kung hindi. Pagseset din po kasi ito ng boundaries. Kung hanggang saan lang pwede, at hindi. Kung ano lang ang katanggap-tanggap, at kung ano ang hindi. At kung alin lamang ang workable, at kung alin ang hindi. Alin ang negotiable, at alin ang non-negotiable. Pagtindig din po ito sa sariling integridad. Pagbubuo ng kredibilidad at pag-ani ng tiwala. Sino man ang iyong kaharap. Ang biyayang ito nawa ang ating tanggapin sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia. Ang kakayanang magtakda ng malinaw na boundaries at ang katatagang panatilihin ito. Sa gabay ng Espiritu Santo, mas mapanutunawa ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming sumunod sa inyo.